Magandang araw sa iyo, batang maparaan. Bagong aralin, bagong kaalamang matutunan. Ating alamin ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamayan, mga pamantayan na mahalagang malaman, Pilipino man o dayuhan. Konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na natatalakay ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto. Iguhit ang watawat ng Pilipinas kung ang pangungusap ay tumutukoy sa konsepto at prinsipyo ng pagkamamayang Pilipino. Iguhit naman ang malungkot na mukha kung hindi. Una, ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Pangalawa, mga dayuhang ipinanganak sa Pilipinas. Pangatlo, mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Pang-apat, yaong ipinanganak sa Amerika na sinunod ang prinsipyo na jus sanguinis. At panglima, yaong ipinanganak sa Japan ng mga Pilipinong magulang. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa unang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala, paunang pagsusulit lamang ito. Ipakita mo pa ang iyong galing sa masusunod pang gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Paano nagtutulungan ang pamahalaang lokal at iba pang tagapaglingkod ng pamayanan? Punan ang hinihinging detalye sa chart. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya mo, di ba? Kasi magaling ka. Ngayon, ihanda ng sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Ang mamamayang Pilipino. Ayon sa Artikulo 4, Seksyon 1 ng Saligang Batas ng 1987, maituturing na mamamayang Pilipino ang sumusunod. Una, mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987. Pangalawa, ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Pangatlo, mga mamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang. Pang-apat, mga dayuhang nagpasyang maging mamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Ayon din sa Seksyon 4 ng Saligang Batas ng 1987, ang isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan ay manatiling isang Pilipino, maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamayan ng kanyang napangasawa. Batay naman sa Republic Act 9225 na nilagdaan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Setyembre 17, 2003, ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamagitan ng naturalisasyon ay maaaring muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamayan o dual citizenship.
Kailangan lamang na-applyan niya ito at patunayan sa pamagitan ng kanyang sertipiko ng kapanganakan mula sa National Statistics Office o NSO na ang kanyang mamagulang o isa man sa kanila ay mamamayang Pilipino saan man siya ipinanganak. Uri ng mamamayang Pilipino. May dalawang uri ng mamamayang Pilipino. Ito ay ang likas o katutubo at naturalisado. Likas o katutubong mamamayan. Ang likas na mamamayan ay anak ng isang Pilipino. Maaring isa lamang sa kanyang mamagulang o pareho ang Pilipino. Naturalisadong mamamayan. Ang naturalisadong Pilipino ay mga dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon. Ayon sa Commonwealth Act No. 475, ang isang dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon. Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay isasailalim sa isang proseso sa korte o hukuman. Kapag nabigyan na ng pagkamamayang Pilipino ang isang dayuhan, kailangan niyang sumunod sa mabatas at kultura ng bansa. Matatamasa rin niya ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino, maliban sa mahalal sa matataas na posisyon sa pamahalaan ng bansa. Ang pagbibigay ng pagkamamayan ay isang pribilehiyong ipinagkakaloob ng ating bansa sa isang dayuhan, kaya masusi itong pinag-aaralan ng korte bago igawad. Mga katangian ng isang dayuhan na nais maging naturalisadong Pilipino. Una, siya ay 21 taong gulang na. Pangalawa, siya ay naninirahan sa Pilipinas ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon. Ito ay maaaring maging 5 taon na lamang kung ipinanganak siya sa Pilipinas, nakapag-asawa siya ng isang Pilipino, nakapagturo siya ng 2 taon sa pribado o pampublikong paralan, at mayroon siyang bagong industriya o nakagawa ng isang bagong imbensyon sa Pilipinas. Pangatlo, siya ay may mabuting pagkatao. Pang-apat, naniniwala siya sa saligang batas ng Pilipinas. Panlima, may matatag siyang hanapbuhay at may ari-arian sa Pilipinas. Pang-anim, nakapagsasalita at nakasusulat siya ng wikang Pilipino. Pang-pito, tinatanggap niya ang kulturang Pilipino. At pang-walo, pinag-aaral niya ang mga anak sa mga paaralang nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Kapag nagawa na ng pagkamamayan ang isang dayuhan, kailangan na niyang itakwil ang kanyang dating pagkamamayan. Mga prinsipyo ng pagkamamayang Pilipino ayon sa kapanganakan. May 2 prinsipyo ng pagkamamayang Pilipino ayon sa kapanganakan. Ito ay ang Jus Sanguinis at Jus Soli. Ang Jus Sanguinis ang pagkamamayan kung naayon sa dugo o pagkamamayan ng mga magulang o isa man sa kanila. Sinusunod ng mga anak ang pagkamamayan ng kanilang mga magulang saan mang bansa sila ipinanganak. Ito ang prinsipyong sinusunod ng Pilipinas. Ang pagkamamayang Jus Soli naman ay naayon sa lugar ng kanyang kapanganakan, anuman ang pagkamamayan ng kanyang mga magulang. Ang ibig sabihin, kung ang isang tao ay ipinanganak sa isang bansa na sumusunod sa prinsipyong ito, siya ay ituturing na mamamayan ng bansang iyon, anuman ang pagkamamayan ng kanyang mga magulang. Ang pagkamamayang Pilipino ay maaring mawala at muling makamit. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, isulat ang masayang mukha kung ang pahayag ay tumutugon sa pagkamamayang Pilipino ayon sa batas, at malungkot na mukha kung hindi. Una, isa man sa iyong mamagulang ay Pilipino, ikaw ay mamayang Pilipino. Pangalawa,
Ang mga dating dayuhan na dumaan sa proseso ng naturalisasyon ay mamayang Pilipino. Pangatlo, ikaw ay mamayang Pilipino kung mamayan ka ng Pilipinas bago ang Pebrero 2007. Apat, ang isang Pilipinong nakapag-asawa ng isang dayuhan ay hindi na maaring maging mamayang Pilipino. Panglima, hindi na maaring maging mamayang Pilipino ang isang dating Pilipino na piniling maging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa. Kumusta? Ganito rin ba ang masagot mo? Ang husay mo! Para sa pangalawang gawain, sino sa kanila ang mamayang Pilipino? Lagyan ng check ang bilang nito at ikis naman kung hindi. Una, si Julius ay anak ng isang Igorot at isang Ilocano. Nanirahan sila sa Maynila. Nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing mahal na araw si Nairo na isang Australiano. Pangatlo, si Smith na isang Amerikano ay nakapagpatayo ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas. 3 taon na siyang nanirahan sa Pilipinas. Pang-apat, si Lini ay pinanak sa Cebu. Ang kanyang ama ay Pilipino at ang kanyang ina ay Hapones. Panglima, si Kapitan Ben ay isang sundalong Pilipino na nanirahan sa Mindanao. Nang sumiklab ang labanan ng Abu Sayyaf at military, siya ay tumakas kasama ang kanyang pamilya. Wow, ang galing mo! Binabati kita't nagawa mo ng maayos ang mga gawain. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, nakasaad sa Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas ang mga katangian ng isang mamayang Pilipino. May 2 uri ng pagkamamayan, likas o katutubo at naturalisado. May 2 prinsipyo ng likas ng pagkamayan ayon sa kapanganakan, ang jus soli at jus sanguinis. Pang-apat, ang mga dayuhan ay maaring maging mamayang Pilipino sa pamagitan ng prosesong naturalisasyon. Panglima, ang pagkamamayan ay maaring mawala at makamit muli. Maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.